Kinukumpiska ang aking nayon para sa isang paliparan. Pumirma ako sa kasunduan ng walang imak. Kumuha ako ng halos 10 bilyong VND at nanirahan sa lungsod. Minura ako ng pinuno ng nayon dahil sa aking katangahan. Pinagtawanan ako ng aking mga kapitbahay dahil sa aking katangahan. Sinabi ng lahat na maghintay pa ako ng kaunti. Baka makakuha ako ng higit sa 10 bilyong VND. Nagtulungan sila para mag-ipon ng lupa. Hinaharangan ang mga gate ng construction site araw-araw para piliting ibaba ang presyo. Pagkalipas ng 1 taon, nagmaneho ako pabalik sa nayon ng tao mo. Ang mga nag-iipon ng lupa ay nagkukumpulan sa isang desyerto na lugar, nakakapit sa aking kamay at umiiyak. Hindi na itatayo ang paliparan, wala ni isang sentimong kabayaran. Makinig kayong lahat, dumating na ang dokumento mula sa bayan. Malapit nang itayo ang isang internasyonal na paliparan, at ang napiling lokasyon ay ang nayon ng Ngoa Longmin. Malaking bagay ito, ang bawat sambahayan ay makakatanggap ng halos 10 bilyong VND bilang kabayaran. Ang bilang na iyon ay parang batong inihagis sa tubig. Tumahimik ang buong karamihan. Pagkatapos ay nagkaroon ng mas malakas na ingay. Halos 10 bilyong VND, at tinatrato nila itong parang limos sa mga pulubi. Isang matinis na boses ang umalangaw-ngaw. Agad kong nakilala ang pinsan ko. Hindi ito matanggap ni Wang Qiang. Noong nakaraang taon, ang kalapit na county ay nagtayo ng high-speed railway, at ang bawat sambahayan ay nakatanggap ng mahigit 10 bilyong yuan. Bakit mas mababa ang babayaran sa kanila ng paliparan? Nabalisa ang mga taga-nayon, bawat isa ay nagtatalon, namumula ang kanilang mga mukha, at nakaumbok ang kanilang mga leeg habang nagtatalo. Ang aking lumang bahay kasama ang ilang ektarya ng mababang kalidad na lupang sakahan, sa isang mahirap na lokasyon, at isang sira-sirang bahay, ay nagkakahalaga ng halos 10 bilyong yuan. Sa ganoong halaga ng pera sa lungsod, makakabili ako ng isang disenteng bahay at magkakaroon pa rin ng malaking halaga. Iyon ay isang garantisadong halaga. Ang halos 18 bilyong yuan na kanilang isinisigaw ay pangarap lamang. Nakita kong lumipat ang tingin ni Li Fukai kay Wang Qiang, agad kong naunawaan. Ang dalawang ito ay naglalaro ng isang laro ng isang sumisigaw at ang isa ay sumusuporta, para lang mapataas ang presyo. Naintindihan ko ang damdamin ng lahat, medyo mababa nga ang halos 10 bilyong yuan. Ang punto ko ay kailangang magkaisa ang buong nayon, magsama-sama, at walang dapat pumirma muna, walang nang ahas pumirma. Ang taong iyon ang salarin ng buong nayon. Maagang pumanaw ang mga magulang ko, at ako na lang ang natitira sa rehistrasyon ng sambahayan. Alam iyon ng lahat sa nayon. Usapin ito ng pamilya ko, at ako na mismo ang magpapasya. Anong problema? May iba ka bang opinyon? Hindi ko man lang siya tiningnan, humarap na lang ako sa opisyal na nakaupo sa likod ng mesa. Kasama, sumasang-ayon ako sa planong ito ng kabayaran. Medyo naliwanagan na ang batang kasama na ito. Halika rito, pwede nating pirmahan ang kasunduan dito mismo. Tran-an, baliw ka ba? Ibinebenta mo ang iyong ancestral home sa halos 10 bilyon. Paano mo ito ipapaliwanag sa iyong tiyuhin at tiyahin sa kabilang buhay? Tran lang, huwag kang gagawa ng anumang bagay na walang ingat. Ito ay tungkol sa interes ng buong nayon. Ang mahalaga lang sa akin ay ang interes ng aking pamilya. Tinatanggap ko ang halagang ito. Pagkatapos kong sabihin iyon, naglakas loob akong dumaan sa karamihan at dumiretso sa mesa dala ang 7 kontrata at isang kahon ng selyo. Sa ilang sentimo lang, wala ka nang pakialam sa mga ninuno mo. Paano nagkaroon ng katulad mo ang nayon natin? Nagkunwari akong walang narinig. Kinuha ko ang panulat at pinirmahan ang pangalan ko sa dulo ng kontrata. Kasamang Tran-an, maliit na Tran. Salamat sa iyong suporta. Ang kabayaran ay ililipat sa iyong card sa loob ng 3 araw. Tumanggo ako, maingat na itinago ang aking kontrata, at tumalikod para umalis. Tran, kung maglalakas loob kang lumabas sa pintuang ito ngayon, huwag mo nang isipin ang pagbabalik sa nayon ng Ngoalong. Ang pamilya ko ay walang mga kamag-anak na katulad mo, ako mismo ay magmamakaawa para sa isa. Nakarating ako sa bahay. Ang bahay ay nakakakilabot na tahimik, isang lumang bahay na ladrilyo na ilang dekada na ang tanda, ang plaster ay nababalat sa mga piraso. Ang buong bahay ay amoy basa at amag. Simula nang mamatay ang aking mga magulang, ako na lang mag-isa ang nakatira sa sira-sirang bahay na ito.
Habang tinitiis ang tsismis ng mga taga-nayon, paulit-ulit na lumilitaw sa aking isipan ang mukha ng pamilya ni Wang Qiang. Nagtayo ang kanyang pamilya ng bagong bahay, at patuloy nilang iginigiit na wala silang lupa para sa pundasyon. Kumuha pa sila ng 1 metrong lupa mula sa pader ng aking bahay, at noong inaayos ang kalsada sa harap ng aking bahay, lahat ay kailangang mag-ambag ng pera. Nag-ambag ang aking pamilya, ngunit ang kanyang pamilya ay arrogant at tumangging magbayad. Sa huli, kinailangan silang bayaran ng maaga ng aking ama, at hindi pa rin sila nagbabayad. Ilang taon na ba niya akong sinasamantala? Ngayon ay pinag-uusapan niya ang ari-arian ng mga ninuno at ang katapatan ng pamilyang H nang. Nakakatawa. Tar-enan, ito si Lai Fuktaoy. Bumalik ka agad sa Ancestral Hall at lagyan ng X ang lagda. Napirmahan na ang kontrata at balido na ngayon. Balido na ako. Sinasabi ko sa iyo, hanggat hindi pa nagbibigay ng kanilang pag-aproba ang komite ng nayon, ang iyong kontrata ay isang formalidad lamang. Ngayon ikaw na ang kaaway ng buong nayon, naiintindihan mo. Alam ko lang na sa loob ng 3 araw, halos 10 bilyon ang mapupunta sa account ko. At lahat kayo ay maaaring magdulot ng kahit gaano karaming gulo hanggat gusto ninyo. Tumahimik ang mundo, at sinimulan ko nang iimpake ang aking mga gamit. Sa totoo lang, wala masyadong may impake. Ilang pamalit na damit, isang itim at puting litrato ng aking mga magulang. Tungkol naman sa tambak na ito ng luma at sira-sirang mga muebles, ayaw kong kunin ang kahit ano. Gusto kong umalis sa lugar na ito, para magpaalam ng may katiyakan. Pagkalipas ng 2 araw, tumunog ang aking telepono na may kasamang text message. Sa pagtingin sa maikling numero, hindi gaanong naantig ang aking puso, tanging ang pakiramdam na sa wakas ay natapos na ang lahat. Isinukbit ko ang aking simpleng backpack sa aking balikat, tiningnan muli ang bahay kung saan ako nakatira ng mahigit 20 taon, at nilock ang pinto. Inihagis ko ang susi sa kanal sa harap ng gate. Sa dulo ng nayon, nagtipo ng isang pulutong. Sina Li Fukai at Wang Qiang ay nakatayo ng kitang-kita sa gitna. Pagkakita pa lang nila sa akin, parang mga langaw na nag-react sa dugo ang kanilang reaksyon. Hindi naman. Ganoon lang kadali. Ano ang ginagawa nila? Sinusubukang pagnakawan ako. Pinutol mo ang pinagkukunan ng kita ng nayon. Kung hindi sila magpapaliwanag ngayon, hindi sila aalis. Oo, hindi nila siya basta-basta mapapaalis. Pinalibutan nila ako, bawat isa ay puno ng matuwid na galit. Para bang nakagawa ako ng isang kasuklam-suklam na krimen, tumawa ako. Ang pinagkukunan ko ng kita ay ibinibigay ng Estado, habang ang pinagkukunan mo ng kita ay isang bagay na hinaranggan mo mismo. Anong kinalaman niyan sa akin? Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Ibigay mo ang pera at hatiin ito sa 2, o magsisinungaling ka rito ngayon. Wang Qiang, pinagbabantaan mo ba ako? Paano kung pagbantaan kita? Subukan mong hawakan ako. Ang mga kaso ay intensyonal na pananakit at pangangikil. Ilang taon sa tingin mo ang ikakakulong mo? Natigilan si Wang Qiang sa ere. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Li Fukai, at sa wakas ay humakbang papalapit para mamagitan. Aba, pamilya tayo. Nag-iinit lang ang ulo ni Wang Zi sandali. Shen, paano ito? Huwag ka munang umalis, pag-usapan pa natin ito. Wala nang dapat pag-usapan. Malinaw na nakasaad sa kontrata na pagkatapos pumirma, dapat kang umalis sa loob ng 7 araw. Sinusunod ko lang ang mga patakaran. Shenling, maghintay ka lang at pagsisisihan mo. Kapag umabot na tayo sa 17 hanggang 18 bilyon, hindi hihigit sa 35 bilyon, huwag kang bumalik sa amin ng umiiyak. Hindi ako lumingon habang sumasakay ako sa bus patungo sa sentro ng lungsod. Habang pinagmamasdan ang unti-unting pagliit ng nayon ng ngoalong sa aking paningin, na sa wakas ay naging isang malabong tuldok na lamang, wala akong naramdamang natitirang pagkahumaling. Paalam na nayon ng ngoalong, paalam sa mga kamag-anak na iyon sa pangalan lamang. Pagdating sa lungsod, isang alon ng init at usok ng tambutso ang tumama sa akin. Ibang-iba sa amoy ng putik at lupa sa aking bayan. Ito ay isang lugar na puno ng bakal, salamin, at oportunidad. Kumusta? Gusto kong bumili ng bahay. Babayaran ko ng buo, handa na ang bahay, maaari na nating tapusin ang kasunduan ngayon. Napunta ka sa tamang tao. Ano ang mga kailangan mo? 3 kwarto, 1 sala,
mga 100 metro kwadrado, sa isang disenteng residential area. Ang budget ay nasa humigit kumulang 6 na bilyong VND. Walang problema iyon. Tingnan mo ang balkonaheng ito. Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng halos 6 na bilyong VND, kasama na ang lahat ng muebles. Dalhin mo lang ang iyong malita at lumipat ka na. Kung talagang interesado ka, maaari pa rin akong makipagnegosasyon sa presyo para sa iyo. Hindi mo na kailangang makipagtawaran pa. Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng halos 6 na bilyon, binili ko na ito. Hindi ka na ba maghahanap ng ibang bahay? Hindi na kailangan. Gamit ang natitirang pera, bumili ako ng domestic SUV sa halagang humigit kumulang 700 milyon. Pagkatapos kong gawin ang mga proseso, mayroon pa akong mahigit 2 bilyong natitira. Hindi ko ito inilagay sa isang fixed-term deposit, kundi sa isang flexible financing package. Kung sakaling kailanganin ko ito ng madalian. Pagkalipas ng 3 araw, tinawagan ako ni Tio Bay. Little Ann, nasasanay ka na bang tumira doon? Mabuti naman. Tio Bay, kumusta na ang mga bagay-bagay sa bahay? Nako, huwag mo nang banggitin, wala na ako. Si Wang Qiang at ang kanyang barkada ay nagdudulot ng mas malaking gulo. Bakit? Tiyo, nag-ipon sila ng pera para magtayo ng isang barong-barong sa gilid ng nayon, at bumuo pa ng isang alyansa na humihingi ng mga karapatan sa nayon ng Ngoalong. Araw-araw ay may mga taong nagbabantay doon, pinipigilan ang construction team na makapasok, at nag-iimprente pa sila ng mga leaflet na nagsasabing masyadong mababa ang kabayaran. Determinado silang lumaban hanggang sa huli. Wala ba talagang ginagawa ang pinuno ng nayon tungkol dito? Siya ang pasimuno. Araw-araw, nagpupulong si Li Fukai, nagpapalakas ng moral ng lahat, sinasabing kung ang buong nayon ay mananatiling matatag, ang kabuoang halaga ay tiyak na hindi titigil sa halos 10 bilyon, kundi kahit doble. Mayroon ba talagang naniniwala dyan? Ang pagtitiwala sa puso ng mga tao ay tunay na walang hanggan. Hindi ba't mas mabuting magdala ng halos 10 bilyon sa lungsod para bumili ng bahay at mamuhay ng mapayapa? Una, determinado akong yumaman, ngunit ngayon sinasabi ng lahat na ako ay hanggal, na nawalan ako ng higit sa 3 o 4 na bilyon. Tama, nagkakalat pa nga si Wang Qiang ng mga tsismis sa lahat ng dako na maghihintay siya hanggang sa magastos ko ang lahat ng pera, hanggang sa wala na akong mapupuntahan, at pagkatapos ay kailangan kong umiyak at bumalik sa nayon. Sa oras na iyon, hindi niya ako bibigyan ng kahit 1 sentimo, hanggat masaya siya, iyon lang ang mahalaga. Sanay akong marinig ang mga salitang iyon. Xiaoan, ang bilis mo pumirma noon, may naisip ka ba? Wala, Tiyo Pito, naramdaman ko lang na ang pera ay mahigpit na nakahawak sa aking mga kamay. Akin talaga. Oo, tama iyan. Sige, alagaan mo ang sarili mo dyan. Hindi madyay gising ang grupong iyon hanggat hindi sila nauubos ang kanilang talino. Mga hanggal ba sila? Sino ang tunay na hanggal sa huli? Panahon ang makapagsasabi. Binuksan ko ang aking telepono at pumunta sa isang news app. Hinanap ko ang mga keyword tulad ng paliparan, Ngoalong Village, at pag-reclaim ng lupa. Gusto kong makita kung paano matatapos ang kalokohang sinimulan ko. Ang aking bagong buhay sa lungsod ay mas mabilis na umangkop kaysa sa inaasahan ko. Wala nang maliliit na pagtatalo sa pagitan ng mga kapitbahay, wala nang mga mapanlinlang na kamag-anak. Biglang tumahimik ang buong mundo. Pagkalipas ng kalahating buwan, nag-push ng notification ang news app na sinusubaybayan ko. Nag-scroll ako at nakita ang isang panayam kay Wang Qiang. Magkano ang presyong inaasahan ng lahat? Ang bawat sambahayan ay kailangang magbayad ng kahit ganito, halos 30 bilyon, walang bawas kahit 1 sentimo. Ang aming Ngoalong Village ay may magagandang bundok at malinaw na tubig, pagkatapos may tayo ang paliparan, hindi ba tataas ng husto ang halaga ng lupa sa paligid? Ginagawa namin ito para sa kapakanan ng aming mga susunod na henerasyon. Dati, may traidor sa nayon ko na nagngangalang Tran-an, na siyang unang pumirma sa kasunduan para sa halos 10 bilyong VND at pagkatapos ay umalis. Napakaikli ng pananaw ng lalaking iyon, wala siyang kahit kaunting pagtutulungan. Kapag nakuha na namin ang halos 30 bilyong VND, hindi na niya alam kung kanino iiyakan. Hindi na dapat isipin ng mga taong katulad niya na tumuntong muli sa nayon ng Ngoalong. Hahaha. Sa video, nagyayabang siya, na parang nasa bulsa na niya ang halos 30 bilyong VND.
Pinatay ko ang telepono ko at nagtimpla ng tsaa. Sumikat ang araw sa hapon, at hindi ako nagalit. Sa katunayan, medyo naawa ako sa kanila, nakulong sa sarili nilang kasakiman sa maliit na nayon na iyon. Ang pangarap na yumaman magpakailanman, iyon mismo ay isang parusa. Nang gabing iyon, tinawagan ako muli ni Tio Bay, ang boses ay puno ng pag-aalala. Little Ann, napanood mo na ba ang balita? Determinado sina Wang Qiang at ang kanyang barkada na lumaban hanggang sa wakas. Talagang kailangan nilang makakuha ng halos 30 bilyong VND. Nakita ko, yung 28 taong iyon ang talagang pumuno ng mga form, pinunan nila ng buo. Sabi ng proyekto, ang pinakamataas na halagang kaya nilang bayaran ay karagdagang 700 milyon na lang, na aabot sa mahigit 10 bilyon, pero hindi pa rin nila ito tinanggap. Ang mga taong pumunta para makipagnegosasyon ay binugbog, at ang kanilang mga sasakyan ay dinurog pa. Mga dinurog na sasakyan, ayon. Ngayon, dumating na ang mga pulis at inaresto na ang mga pinuno ng mga sangkot sa pananakit sa mga tao. Mabilis na tumakbo si Wang Qiang para makatakas, kaya hindi pa siya nahuhuli. Ngayon, magulo ang mga bagay-bagay sa nayon, at kahit si Li Fukai ay hindi na makontrol ang mga bagay-bagay. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang nayon ay nahahati sa ilang paksayon. Ang ilan ay humihingi ng halos 30 bilyon, ang ilan ay humihingi ng mahigit 35 bilyon, at ang ilan ay nagmumungkahi na pagsamasamahin ang kanilang sariling kapital para magtayo ng mga bahay at kalaunan ay ibenta ang mga ito bilang pabahay para sa mga manggagawa sa paliparan. Sinasabi ng lahat, naiisip ko na ang magulong eksenang iyon, isang grupo ng mga taong hindi pa nakakakita ng mundo na nabubulag ng ilang mapanlinlang na bilang, nagsisimulang mag-away-away, nagsisimulang mag-atake sa isa't isa. Tio 7, huwag kang makialam, alalahanin mo na lang ang sarili mong pamilya. Alam mong nag-aalala ka lang para sa kanila, at nag-aalala ka rin para sa akin. Sinabi pa nga ng lalaking si Wang Qiang sa labas na pupunta siya sa lungsod para makipag-ayos sa akin sa kalaunan. Hayaan mo siyang pumunta, maghihintay ako rito. Ang isang taong hindi man lang gumagalang sa batas ay walang kahulugan sa akin sa kanyang mga banta. Ang talagang inaalala ko ay ang proyektong paliparan. Sa lahat ng kaguluhang ito, gaano pa katagal ang magiging pasensya ng mga mamumuhunan at ng gobyerno? 3 buwan na ang lumipas sa isang kisap mata, at sa panahong iyon, ilang beses kong tinanggihan ang mga imbitasyon ni Tio Seven Bao na bumalik sa nayon para tingnan ang mga bagay-bagay. Patuloy na dumarating ang mga balita mula sa nayon ng Ngoalong ng paulit-ulit. Matapos sirain ni Wang Qiang at ng kanyang grupo ang mga sasakyan ng proyekto, naging mas mapilit ang kalabang panig. Hindi lamang nila kinansela ang karagdagang 700 milyong yuan na bonus sa paglipat, kundi naglabas din sila ng isang abiso na nagsasaad na kung patuloy na hahadlangan ng mga taga-nayon ang construction, magsasagawa sila ng legal na aksyon upang mabawi ang lahat ng pagkalugi sa ekonomiya na dulot nito. Sa puntong ito, nataranta ang mga taga-nayon, ngunit sina Wang Qiang at Li Fukai ay nagdaos ng isa pang sesyon ng pagganyak para sa buong nayon. Ito ay isang taktika ng pananakot mula sa panig ng pag-unlad, ang huling pinakamadilim na oras bago magbukang liwayway. Inaangkin niya na kung magtitiyaga pa ang lahat, mapapasa atin ang tagumpay. Sinabi pa niya na mayroon siyang impormasyon mula sa loob na ang proyektong paliparan na ito ay isang patakaran sa antas probensyal at hindi na mababago. Mas nababalisa pa ang panig ng pag-unlad kaysa sa amin. Ang bawat araw ng pagkaantala ay nangangahulugan ng isa pang araw ng pagkalugi, ngayon ay usapin na kung sino ang mas matigas ang ulo. Karamihan sa mga taga-nayon ay muling nahikayat niya. Pinili nilang paniwalaan ang gusto nilang paniwalaan. Gumawa pa sila ng malaking ingay, itinulak ang bagay na ito hanggang sa istasyon ng telebisyon ng lungsod. Isang programang tinatawag na People's Livelihood Online. Ang mga tagapag-organisa ay nagpadala ng mga reporter upang magsagawa ng mga panayam. Napanood ko ang episode online. Ipinakita ng footage na ang nayon ng Ngoalong ay naging isang command center. Ang mga pader ay pinahiran ng mga slogan, at pinalibutan ng mga taga-nayon ng mga reporter, bawat isa ay nagdadalamati sa kanilang mga paghihirap. Buong buhay na kaming nanirahan dito, at ngayon ay pinalalayas nila kami dahil sa pagtatayo ng paliparan, at ganito lang kalaki ang kanilang inaalok na kabayaran. Paano kami mabubuhay pagkatapos nito? Hindi kami mga speculator ng lupa, hinihingi lang namin ang aming mga lehitimong karapatan.
Ano ang magagawa ng halos 10 bilyong dong sa panahon ngayon? Hindi mataas ang aming mga hinihingi, umaasa lang kami na maglalapat sila ng patas na presyo, batay sa mga katulad na kondisyon ng merkado. Naniniwala kami na ang gobyerno at ang batas ay magbibigay sa amin ng kasiyasyang sagot. Nasa tugatog ang prestihiyo ni Wang Qiang at Li Fukai sa nayon noong panahong iyon. Nag-organisa pa sila ng isang monitoring team, nagpapalitan sa tungkulin sa pasukan ng nayon araw-araw, sinusuri ang bawat hindi pamilyar na sasakyan na pumapasok sa nayon, dahil sa takot na baka palihim na makipag-ugnayan ang sinumang sambahayan sa project team. Ang buong nayon ng Ngoalong ay naging isang matibay na kuta. Nagkaisa sila sa pagprotekta sa kanilang pangarap na yumaman, na nagkakahalaga ng halos 30 bilyon, o mahigit 35 bilyon pa nga. Lumipas ang isang taon sa isang kisap mata, at nang muling dumating ang tagsibol, matatag na ang aking paninirahan sa lungsod. Ginamit ko ang kapital na mayroon ako upang magsimula ng isang maliit na kumpanya ng cultural media kasama ang isang kaibigan. Bagamat hindi kalakihan ang saklaw, matatag ang trabaho at maganda ang kita. Lubos akong nasanay sa buhay lungsod, nagmamaneho papunta sa trabaho araw-araw. Tuwing Sabado at Linggo, nagtitipon ako kasama ang mga kaibigan at pinagpapawisan sa Demang Room. Ang nayon ng Ngoalong, kung saan ako ipinanganak at lumaki, ay kumukupas sa aking alaala na parang isang kupas na lumang litrato. Si Wang Qiang, si Li Fukai, ang mga dating pamilyar na mukha. Halos mawala na ang aking alaala. Akala ko tuluyang naputol ang koneksyon ko sa nayong iyon. Bago mag-Qingming Festival ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Tio 7. Tio 7, Xiaoan, babalik ka pa rin ba sa nayon para bisitahin ang puntod ng mga magulang mo ngayong Qingming Festival? Oo, babalik ako. Bakit, Tio? Tio 7, nasa linya ka pa rin ba? Kumusta naman kayo ni Xiaoan? Malamang may malaking mangyayari sa nayon. Ano ba ang malaking problema? Yung paliparan, halos 3 buwan nang walang nakikitang dumarating ang project team. Bago iyon, may pinapadala silang tao paminsan-minsan para tingnan ang mga bagay-bagay. Hindi sila pumupunta sa nayon, pero nagtatagal pa rin sila malapit doon. Pero simula nang matapos ang Lunar New Year, wala na kaming nakitang kahit isang tao. Matagal nang inabandona ang pansamantalang opisina ng project team sa gilid ng nayon. Paano naman si Wang Qiang at ang kanyang grupo? Noong una, sinabi nilang hindi na kaya ng development team at sadyang tumahimik. Para pilitin si Min na yumuko, sinabihan pa ni Wang Qiang ang lahat na manatiling kalmado at sabihing malapit na ang tagumpay, pero ngayon 3 buwan na at wala pa ring senyales ng kahit ano. 2 araw na ang nakalipas, palihim na sinabi sa akin ng manugang ko, na nagtatrabaho sa pamahalaang bayan, na may narinig siyang tsismis. Anong tsismis? Katatapos lang daw magpulong ng probinsya, at nakita nilang masyadong mataas ang gastos sa pagkuha ng lupa sa aming nayon, at ang mga residente rito ay may masamang reputasyon, na may negatibong epekto. Kaya, pinag-iisipan nilang ilipat ang bagong lokasyon ng paliparan sa kalapit na lungsod ng Fengming. Sigurado ba ang balitang iyan, Tio? Hindi naman, tsismis lang iyan. Pero ang mga tao sa nayon ay nagpapanik na. Noong nakaraang linggo, pinangunahan ni Wang Qiang ang ilang tao papunta sa bayan para magtanong tungkol sa sitwasyon, pero hindi man lang sila makalagpas sa gate. May tumawag sa mga pinuno ng bayan sa nayon, pero hindi man lang sila nag-abalang sagutin ang telepono. Maraming tao ang hindi makatulog gabi-gabi, at araw-araw ay nagtitipon sila sa malaking barong-barong sa gilid ng nayon, nagbubuntong hininga at nagrereklamo. Hindi pa rin nila napagtanto kung gaano kalala ang sitwasyon. Napagtanto na ito ng ilan pero hindi nangangahas magsalita. Sinusubukan pa rin kumapit ni Wang Qiang, sino mang manggahas na sabihing wala na ang paliparan ay magagalit. Tatawagan niya silang mga traidor at sasabihing may koneksyon siya sa lungsod at probinsya, at tiyak na makakakuha siya ng tamang impormasyon. Napangisi ako ng mapait. Kahit sa puntong ito, nananaginip pa rin siya. Xiaoan, tandaan mong mag-ingat sa pagbabalik mo ngayon. Napakapabago-bago ng mga taga-nayon ngayon, parang isang bar aisles ng pulbura na handang sumabog anumang oras. Hindi mo talaga sila dapat pukawin. Naiintindihan ko, Tio Bei, salamat sa pagsasabi mo sa akin. Noong araw ng Qingming Festival, nagpa siya akong magmaneho pabalik sa nayon ng Ngoalong,
para lang bisitahin ang puntod ng aking mga magulang at sabihin sa kanila na maayos ang kalagayan ng kanilang anak sa lungsod, at para makita mismo ang resulta ng screen na iyon. Mas kalmado na ako kaysa dati. Habang papalapit ako sa labasan ng highway, biglang nag-vibrate ang aking telepono. Sinulyapan ko ito, isa itong push notification mula sa opisyal na news app ng lungsod. Ang matapang na headline ay tumama sa akin na parang isang mabigat na martilyo, diretso sa aking puso. Ang huling anunsyo tungkol sa pagpapalit ng lokasyon para sa bagong paliparan. Dahan-dahan akong huminto sa emergency lane at binuksan ang balita. Ang anunsyo ay maigsi at madaling maunawaan, ang mga salita ay tumpak at malamig. Ang unang napiling lokasyon ay nakaranas ng malalaking balakid sa pagkuha ng lupa, na naging dahilan upang maantala ang proyekto. Upang matugunan ang itinakdang oras, napagpasyahan na ilipat ang buong bagong proyekto ng paliparan sa kalapit na lungsod ng Phuong Minh. Naging epektibo ang anunsyo ng araw ding iyon. Sa wakas, may idinagdag na pangungusap, lahat ng mga unang kasunduan ng lumang proyekto at mga plano sa kabayaran mula sa petsa ng anunsyong ito ay tinapos at hindi wasto. Matagal kong tinitigan ang 8 salitang iyon. Nangangahulugan ito na ang kontratang pinirmahan ko ay teoretikal na hindi wasto, ngunit matagal ko nang natanggap ang aking buong bayad. Bumili ako ng bahay at kotse. Naayos na ang aking bagong buhay. Para sa akin, ang anunsyong ito ay isang piraso lamang ng papel na itatapon. Ngunit para sa iba pa sa nayo ng Ngoalong, ang 8 salitang iyon ay isang death warrant. Ipinahayag nito na ang kanilang katigasan ng ulo at ang pakikibaka sa nakaraang taon ay sa huli ay isa lamang biro. Ang pangarap na halos 30 bilyong VND ay nasira, maging ang unang halos 10 bilyong VND ay naglaho na lang sa hangin. Pinaandar ko muli ang makina, umalis sa highway, at tumungo sa nayon ng Ngoalong. Lumalakas ang ulan, at lalong lumabo ang kalsada habang papalapit ako sa nayon. Ang sementadong kalsada, na nirenovate bilang paghahanda para sa paliparan, ay inabandona sa kalagitnaan ng biyahe. Ang kabilang landas ay nanatiling kalsadang lupa, puno ng mga lubak at puno ng malabong dilaw na putik mula sa mga sasakyang pangkonstruksyon. Habang dumadaan ang mga gulong, ang putik ay sinipa pataas ng higit pa sa ulo ng isang tao. Sa di kalayuan, nakita ko sa gilid ng nayo ng kubo ng alyansa na humihingi ng mga karapatan, ang mismong kubo na dating ipinagmamalaki ng mga makapangyarihang pinuno. Ngayon ay sira-sira na ito, ang pulang bandila nito ay napunit dahil sa ulan at hangin, kalahati na lamang ang nakalawit mula sa bubong. Kupas na ang sulat sa karatula, parang peklat ng dugo at luha. Walang kahit isang kaluluwa ang makikita sa ilalim ng barong-barong, ang buong nayon ay nababalot ng katahimikan, walang anumang ingay na maririnig, tanging hangin at ulan lamang. Nagmaneho ako papunta sa patio ng komite ng nayon at huminto. Ito ang sentro ng nayon, ang lugar kung saan dating ginaganap ang pagpupulong ng nayon. Bumaba ako ng kotse, kinuha ang aking payong, at nakita kong sarado na ang lahat ng bahay. Sa mga dingding ng ilang bahay, naroon pa rin ang mga karatula ng demolisyon, pininturahan ng pula ilang taon na ang nakalilipas. Kupas na ang mga karatula dahil sa ulan, at sa tabi ng mga ito, may nagdagdag pa ng ilang malalaking puting letra. Ang mga slogan na iyon ay mukhang kakaiba at iron echo sa malamig at maulang araw na ito. Si Tran An ba iyan? Koto, nakabalik ka na. Kumusta ka na sa lungsod? Nabalitaan kong nasiyahan ka roon. Nasaan ang mga taga-nayon? Nandoon sila lahat, nagtatalo araw-araw. Tran Yu, ang lakas ng loob mong bumalik. Mukhang maayos naman ang kalagayan mo, di ba? Bumili ka pa nga ng kotse. Bumalik ka para pagtawanan kami, di ba? Bumalik ako para bisitahin ang puntod ng tatay ko. Ang pagbisita sa puntod, parang weasel na nagdiriwang ng bagong taon kasama ang manok. Bumalik ka rito para lang makita kaming tumatawa sa harap mo, di ba? Alam mo na ba na hindi itatayo ang paliparan? Nanginag ang mga taga-nayon sa likuran niya sa mga salitang, hindi itatayo ang paliparan, kitang-kita sa kanilang mga mukha ang mga senyales ng pagkataranta. Mukhang hindi mali si Tio Bei, para sa kanila, isa lamang itong chismis na hindi nila pinaniwalaan. Bumalik na si Xiao An. Huwag mong pakinggan ang kalokohan ni Wang Qiang. Masyado lang siyang nagpoprotekta. Hindi naging madali ito nitong nakaraang taon. Sinubukan niyang hikayatin ang kanilang mga damdamin.
Hindi talaga ito madali, ang kumapit sa isang tigang na lupain, nangangarap ng halos 30 bilyong yuan sa isang araw, talagang hindi ito madali. 30 bilyong yuan. Ngayon ay wala ni isang bahid ng pag-unlad. Pati ang mga baboy ay naibenta na ng pamilya ko, naghihintay na lang kami na makuha ang pera. Ano na ang magagawa namin ngayon? Kumalat ang kanyang iyak na parang apoy. Tumahimik ka. Ano ang iniiyakan mo? Agad na umalangaw ang mga hikbi mula sa isang tao patungo sa isa pa sa karamihan. Wala pang sigurado, na gusto lang ni Chen An na maghasik ng kaguluhan sa mga tao. Pinuno ng nayon, kapatid na Kiyang, magiging masama ang mga bagay-bagay. Naglabas na ng anunsyo ang lungsod. Isang anunsyo. Totoo ito. Tingnan ninyo ang inyong mga telepono. Lumabas na ang lahat ng balita. Lumipat na ang paliparan sa lungsod ng Fengming. Hindi na namin ito itinatayo. Hinihimok ng masasamang espiritu. Nakikinig sa masamang payo ni Wang Qiang, at kinaladkad pa ang buong nayon sa gulo na ito. Kayong lahat, mga handal kayong lahat. Wang Qiang, humingi kayo ng tawad sa pinsan ninyo, magsalita kayo, ikaw na walang kwentang basura. Shen An, pinsan, mali ako, hindi ako tao, isa akong tampalasan, hindi ko dapat inudyukan ang lahat na mag-imbak ng lupa, hindi kita dapat isinumpa, hindi kita dapat pinigilan. Kasakiman ko, kasalanan ko ang pananakit sa buong nayon, sinaktan ko ang mga taga-nayon, sinaktan ko ang mga ninuno ng nayon ng Ngoalong. Pinsan, pakiusap, alang-alang sa iyong mga magulang, iligtas mo kami. Tiyak na may paraan ka, di ba? Marami kang kakilala sa lungsod, pakiusap-kausapin ang mga pinuno, kausapin ang kumpanya ng pagpapaunlad. Hindi na kami humihingi ng halos 30 bilyon, wala na kaming kailangan pa, gusto lang naming ibalik ang orihinal na halaga na halos 10 bilyon. Magagawa mo ba iyon? Pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Isang taon na ang nakalipas, dahil gusto namin ng mas maraming pera, pakiusap tulungan mo kami. Oo, alam naming mali kami. Alam naming mali talaga kami. Hanggat maaari pa naming maibalik ito. Minsan na nila akong isinumpa bilang kontrabida ng nayon. Ngayon, para mabawi ang perang nararapat sa kanila, tinatrato nila ako na parang isang tagapagligtas, isang malupit na kabalintunaan. Malinaw na nakasaad sa paunawa na lahat ng kasunduan ay walang bisa. Ang landas na ito ay pinili nila. Matapos linisin ang mga damo mula sa libingan, habang naghahanda akong umalis, nakita ko si Li Fukai at ang mga taga-nayon na nakaluhod pa rin sa putik sa gilid ng nayon ng Wangcheng, pinapanood akong umalis na parang mga estatwang luwad na walang kaluluwa. Sumakay ako sa kotse, pinaandar ang makina, at mabilis na pinatakbo ang kotse palayo sa nayon ng Ngoalong. Sa rearview mirror, ang nayon na nagsilang at nagpalaki sa akin, kasama ang mga nakaluhod sa lupa, ay unti-unting lumiit, at tuluyang naglaho ng tuluyan. Alam kong hindi na ako babalik. Ang pantastiko at trahedya na kwento ng nayon ng Ngoalong ay dapat magtapos dito. 2 buwan pa ang lumipas, at ang panahon ay naging kalagitnaan ng tag-araw. Ang aking kumpanya ng media ay nakatanggap ng isang malaking kontrata. Kung magiging maayos ang proyektong ito, ang laki at reputasyon ng kumpanya ay aabot sa isang bagong antas. Sa panahon ng pagpapatupad ng proyekto, ako ay naging napakaabala. Araw-araw ay pabalik-balik lang ako sa pagitan ng kumpanya at mga kliyente, dumadalo sa mga pagpupulong, binabago ang mga plano, at sumusunod sa mga deadline. Bagamat pagod, nakaramdam ako ng walang kapantay na kasiyahan. Nang gabing iyon, tinapos ko ang huling kontrata sa isang kliyente habang umiinom. Pagkatapos magpaalam sa kliyente, pumunta kami ng aking kasamahan na si Truong Loy sa isang pub sa tabi ng kalsada para sa isang pagdiriwang ng hapunan sa gabi. Nang, ang galing mo. Ang pagkakaroon ng proyektong ito ay nangangahulugan na talagang nasa matatag tayong posisyon ngayong taon. Sa pagtatapos ng taon, bibigyan kita ng tig-iisang mamahaling kotse. Haha, pareho tayong magsikap. Sa totoo lang, mahigit 1 taon na kitang kilala, at lagi kong nararamdaman na may itinatago ka. Hindi ka katulad namin, na ipinanganak at lumaki sa lungsod na ito. Mayroon kang isang uri ng personalidad, ano iyon, isang kalupitan sa iyong sarili at isang kalupitan sa nakaraan. Humigop ako ng beer nang walang sinasabi. Tama siya. Kung hindi ako sapat na malupit sa aking sarili, hindi sapat na determinado sa nakaraan,
malamang ay nasa nayon pa rin ako ng Moalong, nakaupo kasama ang mga taong iyon, nakatingin sa hukay na iyon, nagbubuntong hininga at naghihinagpis. Tumunog ang telepono, si Tio Seven ang tumatawag. Simula noong huli naming tawag, medyo tensyonado ang mga bagay-bagay, at hindi kami nag-uusap. Little On, sana ay hindi kita naaabala. Mas kalmado ang boses ni Tio Seven kaysa dati. Hindi. Tio Bay, katatapos ko lang ng trabaho ko sa panig mo, maayos na ang lahat, di ba? Ayos na ang lahat. Nakatira ako kasama ang anak ko ngayon. Nakahanap siya ng trabaho para sa akin na mag-alaga ng residential area dito. Napakadali lang. Mahigit 10 milyong dong ang kinikita ko kada buwan, 100 beses na mas malaki kaysa sa nayon. Tumawag ako ngayon para magpasalamat. Salamat para saan? Kung hindi ako nakinig sa iyo noon at sumama sa masasamang tao, paano ako magkakaroon ng ganitong kapayapang buhay ngayon? Napagtanto ko na, hindi maaaring maging sakam ang mga tao. Mas mabuti ang mamuhay ng simple at tapat kaysa sa anumang bagay. Hehe, mabuti na lang at naiintindihan mo. Pero makinig ka, may sasabihin ako sa iyo. Ang nayon ng Moalong ay tunay na naging isang multo na nayon. Ilang araw na ang nakalipas, nagkaroon ng malakas na ulan at isang biglaang pagbaha na sumira sa isang malaking butas sa silangang dulo ng nayon. Bumaha ang tubig sa nayon, at lumubog ang ilang bahay. Lumipat na ang lahat ng natitirang tao. Lahat ay nagtakbuhan upang maghanap ng kanlungan kasama ang mga kamag-anak at kaibigan. Ngayon ay wala nang natitirang kaluluwa sa nayon, iilang sira-sirang bahay na lamang ang natitira. Literal na naglaho ang buong nayon. At paano naman si Li Fukay? Nakahiga siya sa infirmary simula nang ma-stroke siya. Pumanaw siya ilang araw na ang nakalilipas, dinala ng kanyang anak ang kanyang bangkay at dali-daling inilibing sa sementeryo ng mga ninuno. Sa libing, kahit kasama ang kanyang mga kamag-anak, wala pang 10 tao ang naruroon. Ito ay isang napakalungkot na pangyayari. Tungkol naman kay Wang Qiang, sinabi ni Tio Seven na wala nang nakakita sa kanya simula noon, at wala nang bumabanggit sa kanya. Naglaho siya na parang usok. Pagkatapos ibaba ang telepono, tiningnan ko ang maingay na karamihan sa pub sa tabi ng kalsada, nilalamon ang napakalamig na beer, pakiramdam ko ay pumasok ako sa ibang buhay. Patay na si Li Fukay, wala na si Wang Qiang, at wala na ang nayon ng Moalong. Ang huling koneksyon ko sa mundong iyon ay tuluyang naputol ng tawag ni Tio Seven sa telepono. Ano ang iniisip mo? Nabawi ko ang aking kahinahunan at ngumiti sa kanya. Wala. Bigla ko lang naalala ang ilang mga lumang bagay. Hayaan na ang mga nakalipas, kailangan nating tumingin sa hinaharap. Tara, mag-toast tayo at magpatuloy sa pagsubok bukas. Itinaas ko ang aking baso at inubos ito sa isang lagok. Tama, kailangan kong tumingin sa hinaharap. Ang aking kinabukasan ay nakasalalay sa masiglang lungsod na ito. Sa gitna ng dagat ng mga nakasisilaw na ilaw, lumipas ang isa pang taon, at ang kumpanya ay umunlad ng mas matagumpay kaysa sa aking inaakala. Natapos namin ang proyekto sa promosyon ng resort ng napakahusay. Isang biglaang tagumpay, isang reputasyon sa industriya ang sumikat, at ang workload ay tumaas ng ilang beses. Lumawak din ang kumpanya mula sa isang maliit na koponan na may 12 tao hanggang sa mahigit 50. At ako, mula sa pagiging isang nag-iisang lobo, ay naging isang tunay na manager. Nag-upgrade din ako mula sa aking dating joint venture na kotse patungo sa isang luxury German sedan. Lumipat ako sa isang mas mataas na apartment complex na mas malapit sa kumpanya, bumili ng mas malaki. Ako ay naging isang bata, may talento, at matataas na antas na ehekutibo sa paningin ng iba. Araw-araw ay pumapasok at lumalabas ako sa mga luxury office building, dumadalo sa lahat ng uri ng sosyal na pagtitipon, nakakakilala ng lahat ng uri ng tao, ang aking buhay ay abala ngunit kaakit-akit. Matagal na panahon na mula nang maisip ko ang Walong Village. Ang lugar na iyon, ang mga tao nito, at ang mga lumang kwento nito ay parang isang malabong panaginip mula sa isang nakaraang buhay. Nang hapong iyon, mayroon akong mahalagang appointment sa isang kliyente para kumain sa umiikot na restaurant ng isang 5-star hotel sa sentro ng lungsod. Pagkatapos tapusin ang kooperasyon, sinamahan ko ang kliyente pababa. Tumigil ka rito. Maligayang kooperasyon. Madaling naglakad si Chairman Lee. Nakatayo ako sa pasukan ng hotel at hinihintay ang valet na magdala ng aking kotse. Oras na ng tanghalian,
at ang kalye sa harap ng hotel ay puno ng trapiko, ang araw ay medyo nakasisilaw. Bahagya akong pumikit. Hindi kalayuan, sa harap ng isang construction site, isang grupo ng mga manggagawa ang nakaupo sa tabi ng kalsada at kumakain ng kanilang mga nakakahong pagkain. Nakasuot sila ng maalikabok at may mantsa ng pintura na damit pang trabaho, at ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagod sa mahirap na buhay. Ito ay isang normal na tanawin sa lungsod na ito. Noong una, hindi ko masyadong pinansin, ngunit ang aking tingin ay naakit sa isang figure sa gitna nila. May hawak siyang kahon ng kanin, nakayuko, at isinasalok ang kanin sa kanyang bibig na parang gutom. Mukhang matagal siyang kumakain. Sa hindi malamang dahilan, pamilyar sa akin ang figurang iyon. Payat siya, halos balat at buto na lang. Magulo ang kanyang buhok, gusot ang kanyang balbas, at ang kanyang balat ay dumidilim dahil sa araw. Marahil ay naramdaman ang aking titig, hindi niya namamalayang tumangala siya sa aking direksyon. Nang magtama ang aming mga mata, pareho kaming natigilan. Parang sandaling tumigil ang oras. Kahit na malaki na ang kanyang ipinagbago, matanda, pagod, nakilala ko siya sa unang tingin. Malinaw na nakilala rin ako ni Wang Qiang. Ang kanyang mga mata ay unang nagpakita ng isang sandali ng pagkalito, pagkatapos ay isang matinding pagkabigla. Kaagad pagkatapos, ang pagkabiglang iyon ay napalitan ng kahihiyan at takot, na nag-iwan sa kanya ng lubos na takot. Ang kanyang mukha ay agad na naging matangkad na lila, ang kanyang kamay na nakahawak sa baon ay nanginginig ng hindi mapigilan, ang pagkain ay natapon sa buong lupa. Mabilis niyang iniyuko ang kanyang ulo, tumalikod sa akin, na parang gustong maghukay sa alikabok. Nakita ko ang kanyang manipis na balikat na nanginginig ng malakas. Nakatayo ako ng tahimik na pinagmamasdan siya. Wala pang 20 metro ang layo namin, ngunit parang pinaghihiwalay kami ng langit at impyerno. 2 taon na ang nakalilipas, sa Ancestral Hall ng Nayon ng Ngoalong, itinuro niya ako at isinumpa ako bilang isang makasalanan ng buong Nayon. 1 taon na ang nakalilipas, sa gitna ng maputik na mga puddle sa gilid ng Nayon, lumuhad siya sa aking paanan, nagmamakaawa sa akin na iligtas sila. At ngayon, nagkita kaming muli sa abalang lungsod na ito. Ngunit wala man lang siyang lakas ng loob na tumangala sa akin. Mr. Tran, dumating na ang iyong sasakyan. Nakabawi ako ng katahimikan, iniwas ang tingin, tumanggo sa parking attendant, at sumakay sa marangyang sedan. Hindi na ako muling tumingin sa direksyong iyon. Mahusay na umusad ang sasakyan, sumama sa umiikot na trapiko. Sa rearview mirror, sa construction site, ang grupo ng mga manggagawang nag-uupo para kumain, at ang mga maruruming figure ay mabilis na naglaho, at tuluyang naglaho. Binuksan ko ang musika. Ang malamyos na himig ay dumaloy sa buong sasakyan. Sa labas ng bintana ay ang matatayog na skyscraper, isang masiglang lungsod. Alam kong ang bangungot na tinatawag na Nayon ng Ngoalong at ang pangalang iyon, Buong Kwang, ay tuluyan ko nang nalampasan. Isa lamang silang maliit at walang kabuluhang tala sa landas ng aking buhay. Ang sarili kong landas ay walang katapusang umaabot, patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Simula nang makatagpo ko si Wang Qiang sa labas ng hotel, ang aking kalooban ay hindi naging ganap na kalmado sa loob ng ilang araw. Hindi dahil sa awa, o kalungkutan, kundi isang surreal na pakiramdam. Minsan, ang script ng kapalaran ay mas madrama at ironic kaysa sa anumang nobela. 2 taong lumaki sa iisang bubong, sa loob lamang ng 2 o 3 maikling taon, ang kanilang mga pinagdaanan sa buhay ay naging 2 magkaparehong linya na hindi kailanman magtatagpo. Ang isang landas ay patungo sa mga ulap, ang isa naman ay diretso sa putikan. Ang kakaibang pakiramdam na iyon ay nagpaisip sa akin ng mas malalim tungkol sa pera at tagumpay. Ano kaya ang iniisip ni Chen An, na mukhang walang malay? Nasaan ang isip niya? May charity party ngayong gabi, at maraming kilalang tao mula sa mundo ng negosyo ng lungsod ang dadalo. Nakakuha na ako ng 2 imbitasyon, sumama kayo sa akin para palawakin ang inyong mga pananaw at bumuo ng mga koneksyon. Noong una, balak ko sanang tumanggi, ngunit dahil sa kanyang kasabikan, pumayag ako sa wakas. Narating na ng kumpanya ang yugtong ito, kaya hindi maiiwasan ang pakikisalamuha. Ang party ay ginanap sa isang marangyang club sa tabi ng ilog,
Ang mga tao ay nakadamit ng elegante, ang mga baso ay tumutunog, at ang hangin ay napuno ng amoy ng mamahaling pabango at mahinang tawanan. Lahat ay may maayos at maayos na ngiti. Pinag-usapan nila ang mga bilyong dolyar na deal sa negosyo at mga trend sa pamumuhunan para sa susunod na quarter. Si Zhang Lei, na parang isda sa tubig, ay agad na sumama sa karamihan, nakikipagkamay at nakikipagtunog sa mga baso sa lahat. Di nagtagal, masigla akong nakikipag-usap sa mga mukhang mayayabang na boss. Gayunpaman, medyo wala ako sa lugar. Ang eksenang ito ay nagpaalala sa akin ng Ancestral Hall sa nayon ng Ngoalong. Kakaiba ang pagkakahambing, ngunit sa huli, hindi naman sila gaanong magkaiba. Sa Ancestral Hall, ang mga taga-nayon ay nahuhumaling sa halos ilusyong halaga na halos 30 bilyon. Dito, ang mga tao ay nahuhumaling sa mga proyekto at sa mga kita na maaari nilang makuha. Sa kanilang mga mata, lahat sila ay nag-aalab sa parehong uri ng pagnanasa. Dito lang, ang pagnanasa ay mas sibilisado, mas pino. May hawak akong isang baso ng champagne at lumabas sa isang tahimik na balkonahe, nakatingin sa ilog sa labas ng bintana. Tila hindi gaanong sanay si Mr. Tran sa ganitong maingay na mga okasyon. Isang malamig na boses ng babae ang umalangaw sa tabi ko. Lumingon ako at nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng puting damit, mga 27 o 28 taong gulang, na may matalas na kilos, nakasuot lamang ng simpleng relo, na mas lalong namumukod tangi sa gitna ng kumikinang na mga hiyas. Nakilala ko siya, si Tern, ang project manager ng pondo. Hindi naman sa gusto ko o ayaw ko sa kanya, hindi ko lang talaga siya gaanong kilala, na mauunawaan naman. Karamihan sa mga tao ay pumupunta rito para kumuha ng mga koneksyon, kumuha ng mga mapagkukunan. Kapag ang layunin mo ay hindi kumuha, natural lang na maramdaman mong wala ka sa lugar. Nakakatuwang paraan ng pagsasalita iyan, talagang nakikita ni MS ang mga bagay-bagay. At ikaw naman, para saan ka nandito? Ako, nandito ako para magbigay, para bigyan sila ng pagkakataong gumastos ng pera, isang pagkakataon para maramdaman nilang marangal sila, at saka, para makakuha ng bawas sa buwis. Kalmado ang kanyang boses, ngunit ang kanyang mga salita ay matalas na parang kutsilyo. Natawa ako, talagang kawili-wili ang babaeng ito. Tila sa paningin ni MS, ang pag-ibig sa kapwa ay hindi naman ganoon kasagrado. Sagrado ang pag-ibig sa kapwa, ngunit hindi naman ganoon ang mga tao, tulad ng mga antigo sa isang subasta. Maaring tunay itong pahalagahan ng mga mamimili, o bumili ng tiket para makapasok, o masiyahan lang sa pakiramdam ng pagdaloy ng pera na parang tubig. Ang tanong na iyon ay perpektong nakakuha ng aking mga saloobin. Natahimik ako sandali, iniisip na maraming dahilan, pero anuman ang motibo, ang resulta ay natanggap ng pondo ang pera. Mabuti naman iyon. Bukas ang isipan ni Boss Tran. Tama, ang mahalaga sa amin ay kung saan gagamitin ang pera. Kung ikukumpara sa mga mapanlinlang na moibong iyon, mas pinahahalagahan ko ang praktikal na resulta, Ganoon din, sinaliksik ko ang iyong kumpanya. Sa loob ng 1 taon at kalahati, mula sa wala ay naging isang bagong mukha ka sa industriya. Ito ay lubos na salamat sa iyong pananaw at praktikalidad. Mas nauunawaan ng iyong amo ang kahalagahan ng mga resulta kaysa sa karamihan ng mga tao rito. Nagpalitan kami ng mga ngiti. Noon din, inanunsyo ng MC ang opisyal na pagsisimula ng subasta ng kawang gawa. Ang unang bagay na isinampa para sa subasta ay isang painting ng tanawin ng isang sikat na kontemporaryong artista. Ang panimulang bid ay nasa humigit kumulang 1.7 bilyon. Ang mga mayayamang individual sa ibaba ay nagsimulang itaas ang kanilang mga bidding paddle ng paisa-isa. Ang presyo ay patuloy na itinaas, mahigit 2.7 bilyon, mahigit 3.4 bilyon, mahigit 4 na bilyon minsan, mahigit 4 na bilyon 2 beses, mahigit 4 na bilyon 3 beses. Habang tinitingnan ang mga presyong iyon, biglang sumagi sa aking isipan ang imahe ng tigang na lupa at ang malaking balon ng tubig sa nayon ng Ngoalong. Ang ari-ari ang pinagsugalan nila ng kanilang buong kapalaran at ng kanilang kapalaran. Dito, isa lamang itong laro, hindi masakit o walang katotohanan. Tunay na walang katotohanan at lubos na nakalulungkot. Pagkatapos ng charity party na iyon, ni Su Ching at ng kanyang mga salita tungkol sa kinalabasan at kanyang mga motibo. Parang isang maliit na bato na walang humpay na pumupukaw sa aking puso.
Nagsimula akong mag-isip ng mas malalim tungkol sa isang bagay. Ano ang aking pangunahing layunin sa pagkita ng pera? Sa una, ito ay upang mabuhay, upang makatakas sa nakakasakal na nayon na iyon, upang makahanap ng matitirahan sa lungsod na ito. Kalaunan, ito ay upang patunayan ang aking sarili, upang patunayan na tama ang aking mga pagpili. Upang patunayan na nakakita ako ng higit pa sa mga taong nangungutya. Ngayon ay mayroon na akong bahay, isang kumpanya, at ang balanse ng aking bank account ay lumalaki araw-araw. Tapos na ang yugto ng kaligtasan at pagpapatunay sa sarili. Kaya ano ang susunod? Ayokong maging iyong uri ng tao na walang alam kung paano gumawa ng iba pa bukod sa pagkita ng pera, ni ayaw kong maging iyong uri ng tao na naglustay ng pera sa party na iyon. Gamit ang pera upang masiyahan ang kapalaluan, ang aking pera ay nangangailangan ng mas makabuluhang layunin. Pagkalipas ng isang linggo, dumalo ako sa isang pulong ng pamamahala sa kumpanya. Pagkatapos ng meeting, nagsilisan na ang lahat. Tinawagan ko si Zhang Lei. Lei, sandali lang, anong meron? May iba pa ba? Ano sa tingin mo ang net profit ng kumpanya natin ngayong taon? Agad na gamaan ang loob ni Zhang Lei. Kinuha niya ang calculator niya, nag-type sandali, at saka nagbigay ng numero na ikinagulat ko rin. Malamang ay 10-10 bilyon ito, at tina-target pang ang daan-daang bilyon. May plano ka na bang mga year-end bonus? Tiyak na darating ang mga bonus. Pero may iba pa akong iniisip. Gusto kong magtatag ng departamento, o sa halip, maglunsad ng proyektong tinatawag na Corporate Social Responsibility. CSA Chenlin, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Isa kaming startup company, at nasa yugto kami ng napakabilis na paglawak. Kailangang gastusin ng matalino ang bawat sentimo. Ang mga bagay na iyon ay para sa mga nakalistang korporasyon upang pagandahin ang imahe ng kanilang kumpanya ngayon. Masyado pa bang maaga? Hindi. Hindi pa naman masyadong maaga. Hindi ko ito ginagawa para sa kasikatan. Kung gayon, para saan ito? Maliban sa buwis. Hindi rin iyon ang punto. Bukod sa pagbili ng mga bahay at kotse, ano pa ang magagawa natin sa pera? Sa loob ng 10 o 20 taon, kung mawawala ang ating kumpanya, sino ang makakaalala sa atin? Ano ang may iwan natin? Masyado kayong nag-iisip ng malayo. Hindi naman ganoon kalayo ang inaasahan. Gusto kong gamitin ang 3% ng taunang netong kita ng kumpanya para magtatag ng isang espesyalisadong pondo para sa scholarship. Isang pondo para sa scholarship. Oo, hindi isang pangkalahatang pangangalap ng pondo, hindi pagpapatayo ng mga paaralang pangkawang gawa, isang bagay lang. Partikular naming i-sponsor ang mga estudyante mula sa mga mahihirap na lugar na papasok sa mga prestihiyosong unibersidad. Ngunit ang sponsorship na ito ay hindi libre, sasagutin namin ang kanilang mga gastusin sa loob ng 4 na taon sa unibersidad. Pagkatapos ng graduation, malaya silang pumili ng kanilang mga trabaho, ngunit sa loob ng 10 taon, kailangan nilang bayaran ang scholarship ng walang interes. Kaya, maaari itong patuloy na umikot magpakailanman. Nakinig si Zhang Lei at nanatiling tahimik ng matagal. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng masusing pagsisiyasat at pagkalito. Maya-maya, sa wakas ay nagsalita siya, Chen-an, maaari ba akong magtanong sa iyo? Bakit edukasyon? Dahil ang edukasyon ang tanging paraan upang tunay na makatakas ang isang tao sa mga limitasyon ng kanilang mga kalagayan. Hindi pera ang ibinibigay nito, kundi pananaw, kaalaman, at karapatang pumili. Ayokong makita mo ito bilang kawang gawa. Walang mga tagapagligtas sa mundong ito, sa huli, ang mga tao ay dapat umasa sa kanilang sarili. Ang ibinibigay namin sa iyo ay isang sistema ng suporta lamang upang iangat ang iyong kapalaran, hindi isang komportableng pugad na mahigan at masiyahan. Ang mga salitang iyon ay halos buod ng aking buhay sa mga nakaraang taon. Naiintindihan ko. Tama ka, ang isang negosyo ay nangangailangan din ng isang bagay na dapat hanapin bukod sa pera. Sinusuportahan kita dito. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan mong gawin ko. Haha, sige. Una, tulungan mo akong mag-schedule ng appointment kay MS mula sa Tin Quang Foundation. Gusto kong ipagkatiwala ang operasyon sa isang profesional na unit, mas mabuti ito kaysa sa pag-isipan ito ng mag-isa. Ang bagay na ito ay hindi lamang tungkol sa kinabukasan ng kumpanya kundi pati na rin sa aking sariling puso.
Gusto kong gamitin ang paraang ito upang makagawa ng lubos na pagkakasundo sa aking nakaraan. Hindi pagpapatawad, kundi pagtagumpayan. Ang aking pangalawang pagpupulong kay Suching ay naka-schedule sa kanyang tanggapan ng pondo. Ito ay isang maliit at hindi kapansin-pansing gusali. Napakasimple rin ng loob. Bukod sa mga tambak ng mga file at mga larawan ng mga proyekto, walang kalabisan na dekorasyon. Ang mga empleyado ay palaging pumapasok at umaalis, lahat ay nagmamadali, ngunit ang kanilang mga mukha ay may dalisay na kahulugan ng misyon. Isang bagay na bihira kong makita sa mga gusali ng komersyal na opisina. Inanyayahan ako ni Soching sa isang maliit na silid tanggapan at personal akong binigyan ng isang basong tubig. Maligayang pagdating, Mr. Chen. Hindi ko inaasahan na makikipag-ugnayan ka sa akin ng ganito kabilis. Pinag-isipan kong mabuti kung ano ang gusto kong gawin. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at kumuha ng isang tambak ng mga dokumento mula sa aking briefcase at ibinigay sa kanya. Ito ang plano ng scholarship na ako mismo ang nag-draft, na tinatawag na Takeoff Project. Gusto kong ipuhunan ang mga pondo sa ilalim ng pangalan ng aking kumpanya at ipagkatiwala ang iyong pondo upang direktang ipatupad at pamahalaan ito. Kinuha ni Tern ang dokumento, unti-unting nagbabago ang ekspresyon mula sa pagiging magalang patungo sa pagiging nakapokus. Binasa niya ito ng mabuti, binubuklat ang bawat pahina, paminsan-minsan ay nagdaragdag ng mga tala gamit ang panulat. Hindi ko siya inistorbo, tahimik ko lang siyang ininom ang aking tubig. Gumugol ako ng ilang araw sa pagperpekto sa planong ito. Hindi lamang nito binabalangkas ang konsepto at mga layunin ng Takeoff Project kundi detalyado rin ang mga pamantayan para sa pag-screen ng mga aplikante, ang antas ng suporta, ang mga paraan ng pagbabayad, at ang mga tuntunin sa pagbabayad. Kasama pa rito ang isang pangmatagalang plano para sa pagsubaybay sa mga alumni at pagbuo ng isang komunidad. Hindi na ito isang simpleng kawanggawa lamang, ito ay isang kumpletong plano na handa na para sa agarang pagpapatupad. Isang kumpletong plano ng proyekto na tulad nito. Pasensya na sa prangka kong pagsasalita, Ginoong Taren. Matagal na akong nagtatrabaho sa mga proyekto ng pondo, at nakilala ko ang maraming tao na kumikilos lamang ng padalos-dalos, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong katulad mo na nagdala ng isang matibay at lohikal na balangkas upang aktwal na maisakatuparan ang isang bagay. Karamihan sa mga tao ay nagsasabi lamang sa akin kung magkano ang pera na gusto kong gastusin at pagkatapos ay ibinubuhos ang lahat ng mga komplikadong bahagi sa amin. Pero ang isang katulad mo ay may dalang detalyado, may gulang, at mahusay na kalkuladong plano hanggang dito. Ikaw ang unang tao dahil hindi lang ito panandali ang kapritsyo. Pinag-isipan ko ito ng mabuti. Nakita ko iyan, lalo na ang iyong modelo ng umiikot na pondo at ang disenyo ng pagbabayad na walang interes sa loob ng 10 taon. Napakatalino nito, hindi lamang nito tinitiyak ang napapanatiling operasyon ng pondo kundi, higit sa lahat, pinapanatili nito ang dignidad ng mga tinutulungan. Ang pamamaraang ito ay higit pa sa ordinaryong kawanggawa. Ito ay mas katulad ng isang mahalagang pamumuhunan. Pamumuhunan sa kinabukasan ng mga tao. Hindi ako nagpapalabis. Ang proyektong ito ay gawain ng aming pondo. Magtatatag kami ng isang dedikadong pangkat upang direktang kumonekta sa iyong kumpanya at mabilis na ilunsad ang proyekto. Nang matapos ang talakayan, medyo kumalma ang kapaligiran. Tumingin sa akin si Tern at biglang nagtanong ng isang personal na tanong. Ginoong Taren, hanggang ngayon ay mausisa pa rin ako. Bakit ka ba may malalim na pagkakasala? Ang pag-sponsor ba ng mga mahihirap na estudyante sa mga mahihirap na lugar ay para lamang sa responsibilidad sa lipunan? Sinalubong ko ang kanyang nagtatanong na tingin, na natiling tahimik sandali. Hindi ako nagreklamo na parang may nagdadalamati sa kanilang kapalaran, hindi ko binanggit ang lumang kwento mula sa nayon ng Ngoalong, hindi ko inilantad ang mga pangit na mukha ni Nabuong Kunang at Lai Fuktaoy. Lahat ay nasa nakaraan na, hindi na kailangang banggitin pa ito para makita ng iba. Mahinahon ko siyang sinagot sa mas pangkalahatang paraan. Dahil nakita ko na kung ano ang tunay na kahirapan, hindi ang kakulangan ng mga material na bagay, kundi isang bilangguan ng pag-iisip na itinayo mula sa kamangmangan, kakulangan ng pananaw, at kasakiman.
Ginagawa nitong masiraan ng bait ang mga tao, pinipilipit ang kanilang pagkatao, itinutulak ang kaligayahang nasa harap nila, at pagkatapos ay walang magawa habang pinapanood silang mahulog sa isang walang hanggang kalaliman na walang daan pabalik. Nakakilala na ako ng mga taong ganyan, nakakita ng isang nayon na ganyan, at ang edukasyon ang susi. Isa lamang ang makakawala sa holang iyon. Hindi nito ginagarantiyahan ang kayamanan at karangyaan, ngunit kahit papaano ay binibigyan ka nito ng malinaw na pag-iisip at kakayahang makilala ang tama sa mali. Binibigyan ka nito ng kapangyarihang pumili ng sarili mong buhay. Sa halip na madala ng tadhana, ang gusto kong gawin ay hindi ang magbigay ng kawang gawa, kundi ang ibigay ang susi na iyon sa mga taong nagsisikap na makaahon mula sa holang iyon. Pagkatapos kong magsalita, tumahimik ang silid tanggapan. Tahimik na tumingin sa akin si Su Ching, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha, pag-unawa, at sa wakas, isang malalim na pakiramdam ng empatiya at paggalang. Mr. Tran, isang karangalan ng makatrabaho ang isang taong katulad mo. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ako tinawag na Boss Tran. Kinamayan ko siya, isang mainit ngunit matatag na kamay. Ako rin, MS Ta, mula sa sandaling ito, tunay na lumipad ang buhay ko. Ang lumipas ay simula pa lamang, ang hinaharap na nagbubukas sa harap natin ay isang malawak na karagatan, na sumusulong na may walang limitasyong mga posibilidad. Ang kasunduan sa kooperasyon sa Starlight Foundation ay opisyal na nilagdaan sa isang maganda at maaraw na hapon, walang media, walang seremonya ng pagputol ng ribbon, kahit champagne. Sa mismong pinakamalaking silid pulungan ng aking kumpanya, ako, si Zhang Lei, si Tatin, at ang kanyang dalawang pangunahing kasamahan ay nakaupo sa paligid ng isang mesa ng komperensya. Sa sandaling pinirmahan ko ang dalawang salitang Tran-an sa kontrata at inilagay ang selyo ng kumpanya, nakaramdam ako ng isang walang kapantay na pakiramdam ng seguridad. Hindi ito isang kasunduan sa negosyo, ngunit higit na naantig nito ang aking puso kaysa sa anumang kontrata sa negosyo na aking napirmahan. Maligayang kooperasyon sa lahat. Masiglang iniabot ni Tatin ang kanyang kamay. Napakainit ng kanyang kamay. Matatag at madiin ang pakikipagkamay. Masaya ang pakikipagtulungan. Si MS Truong Li, na nakatayo sa tabi ko, ay ngumiti ng malapad at sabik na iminungkahi na bigyan namin ang mga tao mula sa koponan ni Kai ng isang pagdiriwang na hapunan ng gabing iyon. Ngunit magalang na tumanggi si Tern. Hindi na kailangan ng pagdiriwang, sabi niya. Boss Taren, Boss Truong. Ituon natin ang ating oras at pagsisikap sa pag-iisip kung paano gagastusin ng matalino ang paunang puhunan na ito. Maraming mga bata ang maaaring naghihintay sa perang ito para makapag-enroll sa universidad. Kung magpapaliban tayo kahit isang araw, maaaring ibang-iba ang kanilang kapalaran. Siya ay palaging kalmado, praktikal, at diretso sa punto. Medyo nahihiya si Zhang Lei, napakamot sa ulo, ngunit lubos akong sumang-ayon. Talagang tama si MS, ay lalaan ng aking koponan ang lahat ng aming mga mapagkukunan sa pagsisikap na ito. Umunlad ang proyekto, opisyal na naglayag mula rito. Sa mga sumunod na araw, halos kalahati ng aking enerhiya ang inilaan ko sa proyektong ito. Ang aking koponan at ang koponan ni Tern ay nagkaroon ng mga video meeting 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Inasikaso mo ang bawat detalye, mula sa pag-set up ng online application channel hanggang sa epektibong mekanismo ng screening kasama ang mga paaralan. Mula sa pagdidisenyo ng mga materyales sa komunikasyon hanggang sa proseso ng pag-verify ng mga kalagayan ng pamilya ng bawat aplikante, dinala namin dito ang buong mahigpit at epektibong paraan ng pagtatrabaho mula sa aming proyektong pangkomersyo. Humanga ako sa profesionalismo ni Tatin, naunawaan pa niya ang iba't ibang katangian ng mga estudyante mula sa iba't ibang rehiyon. Ang aking karanasan sa online promotion, process optimization, at data analysis ay nagpaiba rin sa kanyang pananaw. Para kaming dalawang perpektong magkatugmang kagamitan, na naglalabas ng napakalaking enerhiya sa paglulunsad ng proyektong ito. Nang gabing iyon, para tapusin ang online application system, nagtrabaho si Tatin at ang aming mga technical team hanggang 11 PM sa aking opisina. Pagkatapos magpaalam sa lahat, kaming dalawa na lang ang natira. Umorder ako ng takeout, iminungkahing kumain kami. Hindi siya nag-atubili, habang kinukuskus ang kanyang medyo pagod na mga mata. Sige. Napakasimple lang ng pagkain, 2 serving ng giniling na lugaw na may century eggs at ilang basket ng maliliit na steamed buns.
Naupo kami sa sofa sa reception area, hindi na kasing seryoso gaya noong araw. Lamambot ng husto ang kapaligiran. Shenlong, may naisip ka na ba? Bigla niya akong tinawag sa pangalan ko, hindi na, Boss Chen. Ang aming pamantayan sa pagsusuri ay idinisenyo upang maging napakamakatwiran, kahit na medyo malamig. Kung titingnan ang mga grado, mga pahayag ng kita ng pamilya, mga sertipiko ng tagumpay, lahat ng ito ay maaaring masukat. Ngunit may mga bagay na hindi maaaring masukat, halimbawa, ang karakter ng isang bata, ang kanilang pagtitiyaga, ang kanilang mga mithiin para sa hinaharap. Ang mga bagay na iyon ay hindi lubos na maipapakita sa isang report card. Dati, noong nagtatrabaho ako sa mga proyekto, mas gusto kong sumama sa mga field trip at makipagkita sa mga bata ng personal para makausap sila. Pero masyadong malaki ang saklaw ng proyektong ito, wala kaming gaanong tauhan at oras. Naiintindihan ko ang kanyang mga alalahanin. Kaya, nagdagdag ako ng isang module sa sistema. Hindi ito sa pilitin na punan. Nagtatanong ako, at kailangan mong gumamit ng isang aksyon para patunayan ito. Bakit mo karapat-dapat sa pagkakataong ito? Walang mga limitasyon sa haba o format, maaari kang sumulat ng isang liham, mag-upload ng isang self-recorded na video, o kahit isang larawan lamang. Tumigil si Tern, nakatingin sa akin, may bahid ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Ito ay isang variable, sinisira nito ang purong quantitative scoring system. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga batang hindi magaling sa mga pagsusulit ngunit may mga kwento at kaisipan, at nakakatulong din ito sa aming mga assessor na malampasan ang mga hindi inaasahang numero. Dahil sa nakikitang totoong tao, nanatiling tahimik si Su Qing ng matagal. Pagkatapos naming matapos ang aming takeout meal, halos alauna na ng madaling araw. Hinatid ko siya pauwi. Huminto ang sasakyan sa ibaba ng kanyang apartment building. Tinanggal niya ang kanyang seatbelt ngunit hindi agad lumabas. Salamat sa mangkok ng lugaw. Ang sarap. At salamat sa pagpapakita sa akin ng isa pang posibilidad na gumawa ng kawang gawa. Ikaniling niya ang kanyang ulo sa mahinang liwanag. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng hindi pangkaraniwang maliwanag. Ako dapat ang magpasalamat sa kanya, dahil tinulungan niya akong mahanap ang kahulugan ng pagkita ng pera. Magandang gabi. Ngumiti siya na parang puting bulaklak ng magnolia na tahimik na namumulaklak sa gabi. Habang pinagmamasdan siya habang paakyat sa hagdan, bigla kong naramdaman na tila medyo uminit ang malamig na lungsod na ito. Opisyal na inilunsad ang online application system ng proyekto noong unang bahagi ng Agosto. Salamat sa mahusay na itinatag na mga promotional channel ng kumpanya, sa loob lamang ng kalahating buwan, nakatanggap kami ng mahigit 5,000 wastong aplikasyon mula sa buong bansa. Ang aking koponan at ang koponan ni Tern ay pumasok sa pinakamatinding yugto ng pagsusuri. Ang bawat aplikasyon ay kumakatawan sa mga mithiin ng isang kabataan para sa kanilang kinabukasan at sa mabibigat na pag-asa ng isang buong pamilya. Hindi kami nang ahas na maging pabaya kahit isang sandali. Upang matiyak ang pagiging patas, nagdisenyo kami ng isang mekanismo ng 3 ikot na pagsusuri. Ang unang round ay kinasasangkutan ng isang paunang sistema ng screening batay sa mahigpit na pamantayan, na nag-aalis ng mga aplikante na malinaw na hindi karapat-dapat. Ang ikalawang round ay kinasasangkutan ng manu-manong cross-checkang ng pagiging tunay ng aplikasyon ng mga tauhan ng pondo. Ang huling round ay binubuo ni Tern, ako, at ang mga pangunahing miyembro na bumubuo ng isang panel ng mga hurado upang magbigay ng pangwakas na pagtatasa sa mga kandidatong nakapasa sa ikalawang round. Seryoso at mabigat ang kapaligiran sa pulong ng panel ng mga hurado. Sa malaking screen, ang mga profile ng bawat kandidato ay lumabas ng sunod-sunod. Ang mga profile na iyon ay pumukaw sa aking damdamin. May isang batang lalaki mula sa bulubunduking rehiyon ng Ganso, na ang ama ay namatay sa pagguho ng minahan. Ang kanyang ina ay umaasa sa ilang ektarya ng mababang kalidad na lupang sakahan at pag-aayos ng mga damit para upahan upang mapalaki siya at ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ang kanyang marka sa pagsusulit sa pasukan sa universidad ay mahigit 100 puntos na mas mataas kaysa sa minimum na kinakailangan para sa isang nangungunang universidad. Mayroon ding isang batang babae mula sa isang dating industrial na lugar sa Hilagang Silangang China. Parehong nawalan ng trabaho ang kanyang mga magulang, at siya ay nabuhay sa panapanahong paggawa. Natanggap siya sa isang prestihiyosong kolehiyo sa pagsasanay ng guro sa Timog.
Sa kanyang mga karagdagang dokumento, sumulat siya ng isang napakahabang liham. Dito, sinabi niya na ang kanyang pangarap ay maging isang guro. Pagkatapos ng graduation, babalik siya sa kanyang bayan at magtuturo sa elementarya sa rural na lugar na pinakakapos sa mga guro. Dahil siya mismo ay dating pinagmumulan ng pag-asa para sa isang voluntaryong guro, gusto niyang ipasa ang alab na iyon. At may isa pang bata na nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa akin. Siya ay nagmula sa isang maliit na county na hindi ko pa naririnig, ngunit nakapasa siya sa pagsusulit sa pasukan sa isang nangungunang paaralan ng abogasya. Sa kanyang aplikasyon, isinulat niya na nag-upload din siya ng isang self-recorded na video. Sa video, hindi siya nagreklamo tungkol sa kahirapan o nagsalita tungkol sa kanyang mga pangarap, ngunit may katahimikan na higit pa sa kanyang edad, sinuri niya kung bakit mahirap direktang ibenta ang mga lokal na produktong agrikultural. Nagpanukala pa siya ng isang kumpletong plano para i-promote ang brand sa pamamagitan ng mga e-commerce platform at maiikling video. Sa pagtingin sa mga masiglang buhay na ito na nagsusumikap para sa tagumpay. Parang nakita ko ang hindi mabilang na bersyon ng aking sarili mula sa nakaraan. Ang nag-iisang teenager na nagbabantay sa kanyang lumang bahay sa nayo ng Ngoalong, umaasa sa lubos na determinasyon at walang humpay na pag-aaral. Kung nagkaroon ako ng isang matagumpay na proyekto noon, hindi ba't mas madali ang aking landas? Sumasang-ayon ako sa babaeng ito. Pumasa siya. Napakamaalalahanin ng batang ito, kailangan talaga natin siyang panatilihin. Mabilis kaming nagkasundo ni Soching sa halos bawat natatanging kandidato. Paulit-ulit ding sinubukan ang aming mga pinahahalagahan sa bawat pagsusuri. Sa wakas, pagkatapos ng 8 oras na marathon meeting, natapos namin ang unang 100 na pwesto sa pagpopondo para sa proyektong take-off. Nang ipakita ang huling listahan sa malaking screen, pumalakpak ang buong meeting room. Lahat ay pagod, ngunit sa mukha ng bawat isa ay sumilay ang isang malalim na pakiramdam ng kagalakan at kasiyahan. Nagtagumpay ba tayo? Ito pa lang ang simula. Tiningnan ko ang mga pangalan sa screen, ramdam kong lalong bumigat ang pasanin sa aking mga balikat. Pagkatapos ng meeting, matagal akong nakaupo mag-isa sa aking opisina. Hindi ako nasasabik na parang nanalo lang ako sa isang malaking laban, sa halip, isang pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan ang bumalot sa loob ko, isang pakiramdam na hindi ko pa naranasan noon. Mas nakakapagbigay pa ito ng kasiyahan kaysa sa anumang bagay. Ang account ng kumpanya ay may halos 35 bilyon pa na balanse. Nang sandaling iyon, tumunog ang telepono, ito ay isang hindi pamilyar na numero. Ngunit ang area code na nakalagay ay mula sa aking bayan. Nag-atubili ako sandali, pero sinagot ko pa rin. Hello, si Xiaoan ba ito? Tio Bei, nagpalit ka ba ng numero? Oo, pumunta lang ako sa lungsod kasama ang anak ko, binigyan niya ako ng bagong numero. Xiaoan, sana hindi kita naabala. Gusto ko lang ipaalam sa iyo. Lumipat na ang buong pamilya ko. Mabuti naman. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Hindi na kailangan, maayos naman ang lahat. At may sasabihin ako sa iyo, tungkol sa nayon. Bahagyang nanlumo ang puso ko. Ano iyon? Ngoalong Village, wala na. Wala na. Anong ibig mong sabihin? May ilang malalakas na ulan kamakailan, at ang mga biglaang pagbaha ay dumagsa sa nayon, lalo na ang malaking sinkhole sa silangang dulo ng nayon. Tumaas ang tubig, umapaw sa nayon at gumuho ang ilang bahay. Lumipat na ang mga natitirang tao. Sinabi nila na ang lugar na iyon ay naging isang mapanganib na lugar sa heolohiya, hindi na angkop na tirahan. Nanatili akong tahimik, hindi alam ang sasabihin. Ang pagkawala ng isang buong nayon ay natapos ng ganoon. At ano ang nangyari pagkatapos? Pagkatapos ay nabalitaan kung may bagong planong urbano sa lungsod, dahil ang lupa ay bakante at walang nakatira, malayo sa mga residential area, nagplano silang magtayo ng isang malawakang planta ng kuryente para sa pagsusunog ng basura doon. Hinawakan ko ang telepono, sandali akong hindi sigurado kung tatawa o iiyak. Ang mapalad na lupang isinugol nila ang kanilang buhay para protektahan, ang lupang inaasam nila araw at gabi, ay naging pasilidad sa pagproseso ng basura para sa buong lungsod. Well, kahit papaano ay nagagamit nila ng husto ang potensyal nito. Sige, Little Ann, hindi na ako magsasalita pa. Gusto ko lang ipaalam sa iyo. May mas ironic pa ba sa mundong ito kaysa doon? Hindi na natin magkakaroon ng bahay na iyon.
Hayaan na natin ang mga nakalipas. Sige. Uncle Seven, alagaan mo ang iyong sarili. Ibinaba ko ang telepono. Naglakad ako papunta sa bintana at tiningnan ang mga ilaw ng hindi mabilang na mga bahay sa ibaba ng lungsod. Sabi ni Uncle Bay, wala na sa atin ang bahay na iyon. Hindi. Matagal ko na itong wala. Mula nang pumirma ako para sa pera at sumakay ng bus para umalis, ang nayon ng Ngoalong ay naging isang pangalan na lamang ng lugar, isang coordinate sa aking buhay. At ngayon, kahit ang coordinate na iyon ay malapit ng mabura sa mapa. Ayos lang iyon. Hayaang magliyab ang sama ng loob, panghihinayang, kasakiman, at maling akala kasama ng nayon, maging asol na usok, at matuno sa alikabok ng kasaysayan. Mula ngayon, wala nang nayon ng Ngoalong sa mundong ito. Ang tawag ni Tio Bay ay parang isang bulwagan, na nagwawali sa huling dakot ng lupa sa aking puso tungkol sa nayon ng Ngoalong. Ang aking mundo ay naging mas magaan, mas malinis kaysa dati. Nang katapusan ng linggong iyon, hindi inaasahang nagmensahe sa akin si Tatin, na inaanyayahan ako sa isang parke ng kagubatan sa labas ng lungsod. Kinabukasan, dumating ako sa gate ng parke sa tamang oras, naghihintay na roon si Tatin. Ngayon ay hindi niya suot ang kanyang kasuotan sa opisina, kundi isang magaan at komportableng tracksuit. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mataas na ponytail, at wala siyang makeup, mukhang isang masiglang batang nagtapos sa kolehiyo. Matagal ka na bang naghihintay? Hindi. Kara-rating ko lang. Araw ng pahinga ngayon sa trabaho, ituring mo itong bakasyon para sa aking katawan. Sinundan namin ang mga baitang na bato sa parke, dahan-daw ang paakyat sa bundok. Sariwa ang hangin sa parke, puno ng amoy ng mga halaman at puno. Huni ng mga ibon sa kagubatan, at ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon, na naglalagay ng mga bitik-bitik na liwanag sa lupa. Mabagal kaming naglakad, nag-uusap tungkol sa mga magaan na paksa tulad ng mga pelikulang kamakailan lamang inilabas. Pinag-usapan namin kung aling mga restoran ang naghahain ng mas masarap na pagkain, at ginunita ang aming mga araw sa paaralan. Napagtanto ko na noong umalis siya sa trabaho, si Su Ching ay may isang napaka-ordinaryong panig sa kanya. Maaari siyang humagalpak sa tawa sa isang eksena sa isang pelikula, o magreklamo tungkol sa isang bubble tea shop na nagdadagdag ng sobrang asukal. Ito ay isang kakaiba ngunit kaaya-ayang pakiramdam. Para kaming mga matandang magkaibigan na matagal nang magkakilala, na tinatamasa ang pambihirang sandaling ito ng katahimikan sa isang maaliwalas na hapon. Huminto kami upang magpahinga sa isang observation deck sa kalagitnaan ng bundok. Mula roon, natatanaw namin ang halos kalahati ng lungsod sa ibaba, kasama ang mga siksik na skyscraper at masalimuot na network ng mga kalsada, na nagpapakita ng tunay na pakiramdam ng modernidad. Hindi inaasahan, sa tabi mismo ng konkretong gubat na iyon, mayroong isang napakapayapang lugar. Oo, samandal si Su Ching sa rehas, hinahayaang dumampi ang simoy ng bundok sa kanyang buhok. Shen-an, minsan naiisip ko pa rin kung paano natin isinasapanganib ang ating mga buhay sa pagsisikap na kumita sa lungsod na ito.